Ay, 32 lang yata mababawas ko kasi 2:3. Baka nga 31 nga lang eh. So, yung hindi ko masabi yung nakaraan, ay sasabihin ko siya ngayon. Kasi pag nagre-record ako, bago ko yung sa may part 2, pag nagre-record kasi ako, kasi ulitin ko nga sa inyo, hindi diretso yung pinagagawa ko sa buhay. Eh, kapag nag-record ako, magre-record na ako. Ganun ako. Ganun. Kapag nag-record ako, magre-record ako, ganun akong tao. Kaya ngayon, padala ako ng puno, tigakanta sa inyong Christian life ko. So, ayun. After no na mangyayari yon ay hindi na ba naman talaga, oo. After mangyayari nung pangyayari na yon ay may nakalimutan na ako sabihin doon. Ituloy ko sa Sunday morning. Ano ko yun? Sunday morning kasi Sunday morning, doon na kami nagkaayos dalawa ulit. Doon na kami naging mag-close. So, medyo natawad na ako magputol ng puno, pero kinakausap ko naman kayo, so okay lang yan. Kung hindi nyo basta mag-explain ako sa inyo next episode. Actually, yun, in-explain ko sa inyo. Basta, siya ako na-start yun sa siya ako na-explain sa inyo gusto ko sabihin sa mismo episode na kung saan, hindi ko alam kung kailan yun. So, ayun. Sunday morning, Sunday afternoon, pwede yung pag-approach ko sa kanya, o yung pag-approach ko sa kanya. Kaya lang hindi pwede nung Sunday evening na. Again. Ito na, yun at sa astigmatism kasi yun yung unang usapan. Pangalawa, isa tangkad. Kasi hindi matangkad kasi hindi ko nakita matangkad. Ang tatangkad nila, tapos sabi ba naman sa akin, dahil ngayong tao na yon matangkad. Sabi ba naman sa akin, ako na magiging tatay mo. Wow, yung pagiging tatay nasa edad. So, after mangyari yon ay wait lang. Narinig ko sa Black Rider kanina. Magkano ba yung magkano yung sing-sing pag binenta? Sabi ko, $2.99. Pero, going back sa story, nag-adults na may youth camp kami. That was the first time na makakasali ako or makasama ako ng youth camp. Let there be no baby zombie, please lang. Right. Ang sakit. Pagkain yan, so ito ulit na lang. Mayut camp kami na Sunday mayut camp kami no time na yon Sunday mayut camp
Ha? Medyo na, ano. Meron kaming youth camp, in-announce yun. Tapos, medyo nagugulan pa ako kasi, sobrang gulo ng otak ko ng time na yon. So, ano yun na, paano kunin? Kasi libre naman lahat, kailangan lang pamasahe. So, okay naman siya na hindi. Tapos, nung time na yon, ikaw pa rin dapat nandito, no? Tapos, nung time na yon, kasi anday ko kasing ginagawa. May overnight kami, may Saturday. Tapos, hindi ko alam kung saan ko kukunin kung saan nakukuha ng pera para makasama. Kasi gusto ko makasama. Tapos narinig ko pa nung Friday na kung gano'ng kalaki yung faith ko o kung gano'ng kataas pa yung faith ko nung kapag naglalaro kami ng basketball. Kasi naglalaro kasi ako ng basketball but that doesn't mean na mahilig ako maglaro. Ayoko magputol ng puno dito malapit sa lava. Kinuha ko kasi mga bumabagsak eh. Dadawin ko ang gamit ito, baka masira pa yung bed ko eh. So after na ito, hindi ako mag-ukay. Siyempre, hindi na ako magputol ng puno. Yun ang buong episode. O parang buong season, pinutol ko lang yung puno. Kasi malay mo, alam ko imposible, pero malay mo, buong taiga, lahat itong world na to, puro taiga pala. Dapat ibang bayong dito. Sana magputol ng puno kapag kinailangan ko na ulit. Pero as of now, sa series ko na to na Christian Life, ay magpuputol ako ng puno. Kasi nakikita kong way. And iyo pa mag-mining, nakakatamad pa. Kasi mas kailangan ko ng puno ngayon. Pero baka next episode, putol na ako ng ayaw mag-mining na ako ng stone. Pero nakakaod kasi, so putol na muna ng puno. Nung time na yon, napadesyonan ko na sumama at the same time, ayan, so na yun, ang take note ko lang ng youth camp, okay, first of all, may gawain nga kami na na-cancel yung gawain namin para maaga kami or makapag-prepare kami ng maayos para sa youth camp. Sara. Tapos, nung time na yon, nung nag-youth camp kami, sira lang nga ng stick. Tapos, nung time na yon, na magkakaroon nga kami ng youth camp, natuwad na magseta. Hindi ko alam kung bakit. Okay, so yun na lahat ng meron akong axe. So sana maputol, sana masira lahat to ng after na habang kasi di na ako maggaganto na next So nung time na nag-pray ako sa Lord. Lord, gusto ko ng ayoko masuka kasi di po kasi sa biyahe. Pero ayun, wala, di naman ako nasuka sa biyahe. Paalis at pauwi. Ang pinaka naalala ko lang sa youth camp ay ito. Una, yung preaching about insecurities, depressions, parang about kaproblema sa buhay. Pangalawa ay yung trustful. Siguro nga ako yung preaching, nakakapatay siya or nakakapanakit siya physically. Baka din ako nag-exist sa mundo.
Sobrang grabe yung tamang-tama talaga sa kanyang preaching na yun. Baka dun sa youth camp na yun, namatay na ako. Tapos, yung trust fall, alam niyo yung larong trust fall? Ayun yung ano, yung babagsak ka, pero pahiga. Oh, may piyok pa, nagbibinata si Kuya mo JM. Kaya isa sa memorable sa akin, kasi unang-una sa lahat, mayroon po akong acrophobia. Kaya ano, actually halos lahat kami, yung reaction namin, yung mga ka-team ko, ang nasa isip halos lahat kami, yung mindset namin, ay yung pa sa utak namin. Hala, grabe yung ano. Dito, ito na yata yung, dito na yata yung mamatay, dito na yata yung katawasan namin. Fun fact lang yung abang naglalaro kami. Parang ano na, enjoyment and at the same time, lesson habang pauwi kami. Ay syempre may pagkain kasi noon after noon, kaya sabi ko sa utak ko ay kaya sasabi ko, uy guys, bilisan natin para di tayo mahuli kasi yung ano naamoy ko na sarap ng pagkain. Baka po siya tapos na-rapture na yung pagkain. Na-rapture na yung pagkain. And after that, after ng youth camp, yung pauguin namin ay maulan dahil may bagyo. Tapos, nakawi kami ng ligtas. And after that, di ko na alam yung gagawin. Then after nun, diba, medyo malinis na. Patuloy ko lang itong puno na to dito, banda. Ay, na pala na itong puno na to. Tapos, nagkaroon ng PCDC. Simula nagkapasukan, meron ako narinig na crush na nagmura. And dahil doon, medyo nag-open yung bunganga ko sa mura. At naging pala mura akong tao dahil doon. Tapos, after that, okay naman yung pagiging, BSI tuloy, ICT, medyo nakakatuwa. Ang in-expect ko na subject ay puro programming lang, puro computer lang. Pero hindi, may general mathematics, may PR1, may Pilipino sa piling larang. Basta, ang in-expect ko lang talaga, about computer lang. Nagulat ako, may mga topic outside computer. Hindi ko na magagamit yung GenMat sa computer. Hindi ko magagamit yung Pilipinas sa piling larang sa computer. Hindi ko magagamit yung PR sa computer. Isa lang magagamit ko sa computer. Sa lahat ng subject natin ay ko, alam nyo kung ano yun? Science. Bakit naman kaya JM? Siyempre yung science, pwede mo magamit sa computer rin. Dami ng technology na ginamit ng science eh. Bago akong tuloy tayo. Tapos, nagkaroon kami ng activity sa PerDev. Tapos, yung time na nagkaroon kami ng activity sa PerDev, groupings yun. Tinanggal ako sa grouping. So, alam nyo kung bakit. November 24, ay merong praise in worship tuloy. Jam in worship. Sumama ako doon. Mas inuna ko yon kaya school. Tapos, tinanggal ako. Pero sa pagkakaalala ko,
Ang sinabi ng teacher ko ay ganito. Lahat ng ayaw mag-participate. Ako gusto mag-participate, kaya lang aalis nga kasi kami. Pero sabihin ko sa inyo yung suspecha ko or yung theory ko kung bakit niya ako tinanggal or bakit ganun sa 2023. So tatapusin ko to ngayon 2022. Ay, 2023 pala yan. 2024 pala ngayon. Sorry. Tapos, nung time na yon, next episode na yun, sana 3 episode lang pala yung na yun, no? Tapos, nung time na yon, after ng upshot din, dalawa yon, daming after ng upshot din, nung pumasok ako, nagulat ako kasi pati yung Christian friend ko ay may init yan sa Lord. Hindi siya nalalamig. Hindi ko lang kung ngayon, wala na update sa kanya ngayon. Tapos nagulat ako kasi sabi sa akin, magpaalam ka muna sa leader, sa pastor, sa mo. Kasi kinandem niya ako, pero lahat na yon di ko pinansin. Ang quoting ko lang, basta ang nasa isip ko lang, Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? Tapos, ayun. After mangyari nun, hindi ko na alam. After mangyari ng time na yon, first week of this December, nasira yung cellphone ko. Hindi ko lang kung ano nangyari. Basta mag-upload lang sana ako ng vlog. Nakalimutan ko anong video yung nagkakagulo sa labas. Sa TV pala, I mean. Nung time na yon, hindi ko alam kung bakit nasira yung cellphone ko. Kasi ang gusto ko lang naman gawin, pero ang theory ko, kasi ginagawa kasi, nagre-delete kasi ako, basta, pero, medyo dati pa kasi yun, bulok na yung cellphone na yun. Buti nga nakapasok pa ako no Lunes eh. Tsaka Monday, Tuesday, nakapasok pa yata ako. Nagtanto na sa mga churchmate ko kung sino may extra phone sa nila para magamit ko for educational purposes. Tapos, nung time na yon, Sunday, August 17, nung Sunday, yung tithes and offerings ko, lahat ng pera ko. So, wala na akong pera. Tapos, nung gabi, gusto ko na lang mamatay sa bangungot na yun. Kasi napakaganda. Yung panaginip ko na yun, nagkaroon ako ng cellphone. In reality, ang ganda ang pangit kasi sa cellphone ko, kaya, ayun nga. Gusto kong mamatay sa panaginip. Tsaka ko na yan. Puno mo na yung focus natin. Tapos, nung time na yon, dineclare ko pagkagising ko, Lord, hindi matapos yung araw na to hanggat hindi mo ko pinagpapala, hanggat hindi mo binibigyan ng cellphone. Ayun nga, hindi nga natapos ang araw. Pero nung gabi,
Medyo nangihina na yung faith ko. Lord, na oras na Lord ah. Tapos, nung time na yon, sa nakayanin ko, natawad ng Rosetta dito. Tapos after na itong mga recording na to, ayun nga, talaga na. Tapos, nung gabi, nung narinig ko, sabi ng pinsan ko, si mama pauwi na. Sabi ko, Lord, kahit ano, bukas na lang bibili ng cellphone. Ganun. Tapos ayun, answered prayer, there's a foreign declaration. Tapos, nung time na yon na December, nung simbang gabi, simbang gabi, yung simbang gabi namin, ox naman siya. Doon na rin ako nag-download ng Wild Rift. Buti na lang may may 7 GB na sa akin. So December 30, bumili kami ng formal na damit. Basta yun. Pero bago yan, December 29 na magkaroon kami ng church ng Christmas party, church party tuloy. Ng Christmas party. So dahil doon, nagkaroon kami ng Christmas party nga. Tapos ayun. Nagkaroon kami ng Christmas party. Isa sa dahilan ko bakit di ko makakalimutan yung pangyayari na yan. Kasi yung BFF ko dati, malalaman niyo kung bakit sasabi ko na BFF ko dati. Kasi, malalaman yan next episode. Sra. Boogs. That was the first time na nilihan, sorry. Para hiniga niya yung ulo niya sa akin. So, at the same time, pag 1v1 kasi ako nun. So, ayun. Kaya naging mag-partners kami sa and, ayun. Ayun yung time na parang we're best friends. Because mana yung banding namin nila ba. Tapos actually di nga dito makapunta kasi may registration yon na pang food 100. Tapos ayun, next episode New Year na tatapusin na, syempre may April pa lang ngayon kaya yun lang, ayoko na mag-outro na, tawad na.